Masdan mo si Alberto. Kamukhang kumukha siya ni Carla. Nagulat si Jana nang pagmulat niya ng kanyang mga mata ay isang may edad na babae at lalaki ang nakita niyang nakatunghay sa kanya at magiliw siyang tinitingnan. Nakahawak pang babae sa dibdib nito at may kasiyahan na nakatingin sa kanya. Sa pananamit ng dalawa ay nahinuha niyang mayayaman ang mga ito. Oo nga, tama ka Lucinda. Kamukha nga niyang nasira natin si Carla. Ang mata, ilong, bibig at hugis ng kanyang mukha. Medyo nangingilid pa ang luha ng lalaki. Alberto, Lucinda, sino ba ang dalawang ito? Ang huli niyang natatandaan ay hinahabol siya ng isang lalaki dahil nagnakaw siya ng kikya. Tapos tumawid siya sa kalsada at nabundol siya ng isang puting van. Matapos na yun ay wala na siyang maalala pa. Nasaan po ako? Sino po kayo? Tanong niya habang iginagala ang mata sa paligid ng silid na kinaroroonan niya. Malaki ang silid o mas tamang sabihin na kwarto kung nasaan siya ngayon. Mas malaki pa sa bahay nila sa probinsya. Hindi siya marunong tumingin sa presyo ng mga kagamitan. Pero sigurado siyang lahat ng gamit na naroon ay mahal. Pati ang kama hinihiga nila ay malaki rin. Kahit siguro 10 tao ay magkakasya sa paghiga dito. Manghang-mangha si Jana sa karangyaang minamalas ng kanyang mata. Sa ayos ng kwarto ay parang wala siya sa Pilipinas. Parang nasa bansang Spain siya. Ganon ang pakiramdam niya. Para yung napapanood niya sa telebisyon. Ako si Mrs. Lucinda Alvarez, pagpapakilala ng babae. At ito naman ang asawa ko na si Mr. Alberto Alvarez. Kami ang nakabangga sa iyo. Pasensya ka na talaga. Dito ka na lang namin dinala sa bahay namin. Total naman ay kasama namin sa sasakyan kanina ang family doctor ng aming pamilya. Siyang naglapat ng lunas sa iyo. Okay ka na naman, ayon sa kanya. Yun nga lang namamaga pa ang balikat at baklakang mo, kaya kailangan mo pa rin uminom ng gamot. Kung ganun ito ang sakay ng van na bumangga sa kanya, nanguntik nang pumatay sa kanya. Hanggang sa may naisip si Jana. Mayaman ang dalawa. Sigurado siya dun. Kailangan niya ng pera at may atraso ang dalawa sa kanya. Pwedeng-pwede niyang pirahan ang dalawang ito. Hindi niya yun gawain pero mukhang kailangan na niyang gawin para makasurvive lang. Bakit dito niyo ako dinala? Bakit hindi sa ospital? Aray, babangon sana siya. Ngunit napahiga ulit siya nang may biglang kumirot sa bandang balakang niya nang gumalaw siya. Nag-aalala naman na dinahuluhan siya ni Mrs. Alvarez. Inayos nito ang una niya at hinaplos-haplos siya sa braso. Huwag ka munang gumalaw, iha. Ang sabi ng doktor ay mga 1 linggo pa bago mawala ang sakit sa balakang mo dahil iyan ang napuruhan. Mabuti na lang talaga at salamat sa Diyos dahil iyan lang ang tinango mo. Isang himala talaga dahil ang layo ng pagtilapon mo. Pinagsaliko pa nito ang dalawang kamay at tumingala sa itaas na akala mo ay nagdadasal. Umupo pa ito sa gilid ng kama sa tabi niya. Ano nga palang pangalan mo, iha? Tanong sa kanya ni Mr. Alvarez. Jana Marquez po. Ilang taon ka na? 17. Naku Alberto, kaedad niya si Carla natin kung buhay pa siya. Si Mrs. Alvarez naman ang nangilid ng luha ngayon. Parang naiiyak ito sa tuwa nang sabihin niya ang kanyang edad. Sino kaya ang tinutukoy ng dalawa na Carla? Kanina pa niya kasi naririnig ang naturang pangalan. Pinilit ni Jana na maisandal ang likod sa headboard ng kama kahit may kirot sa balakang niya kapag gumagalaw siya. Inalalayan pa siya ni Mrs. Alvarez pero sinenyasan niya ito na kaya niya at okay lang siya. Kailangan ninyo akong bayaran. Matigas ang mukha na sabi na yan. Kinapala lang niya ang mukha at nilunok ang hiya nang sabihin niya yun. Sa ospital niyo ako dapat dinala, hindi dito. Kapag hindi niyo ako binayaran ay... Hindi pa man tapos magsalita si Jana ay kinuha na ni Mrs. Alvarez ang napakaganda nitong pitaka. Natigilan tuloy siya nang makita niya ang lilibuhing pera nito doon. Alam kong hindi ito sapat pero kapag kulang pa yan ay pwede po namang dagdagan Jana. Inabot nito ang ilang piraso ng tig-1,000 na papel. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya iyon. Hindi na niya iyon binilang dahil nahiya na siya. Isinilid na lang niya yun sa bulsa ng kanyang pantalon. Iiwanan ka muna namin dito ha. Magpahinga ka. Kailangan mo yan para makalakad ka na ng maayos. Nanyo nagulat pa siya nang nagkansiya ng ginang sa noo bago ito lumabas kasama ang asawa nito. Pagkasara ng pintuan ng silid, na yun ay naulinigan ni Jan ang pag-uusap ng dalawa sa labas. Kamukhang kamukha siya ni Carla natin. Magkatulad pa sila ng edad. Pero Lucinda, hindi siya si Carla. Siya ay si Jana.
Baka iniisip mo na siya ang namayapa nating anak. Alam ko. Hindi siya si Carla pero parang gusto ko siyang ampunin, Alberto. Ampunin? Paano ang pamilya ni Jana? Mabuti sana kung pumayag sila sa gusto mo. Yun naman ay naisip ko lang. Naghintay pa ng ilang segundo si Jana pero wala na siyang narinig pa. Umalis na siguro ang mag-asawa. Napaisip tuloy siya. Ngayon ay malinaw na sa kanya na ang tinutukoy ng dalawa na Carla ay ang namatay nitong anak na kamukha at kaedad pa niya. Hindi niya alam pero nakaramdam siya ng saya nang sabihin ni Mrs. Alvarez na gusto siya nitong ampunin. Sa edad niyang ito ay may gusto pa talagang umampun sa kanya. Ang alam niya kasing inaampun ay yung mga bata pa. Tinanggal na ni Jana sa utak niya ang usapan na yun ng mag-asawang Alvarez. Kinuha niya ang pera na ibinigay ni Mrs. Alvarez sa kanya at binilang. 10,000. Hindi makapaniwala ng bulong ni Jana. Kailapan ng ngiti niya nang ibalik na iyon sa kanyang bulsa. Kailangan na niyang magpagaling para makalis na siya sa bahay na ito at para magamit na niya ang perang iyon. Bago pa noon makaramdam ng gutom si Jana pagsapit ng gabi, ay isang bahayang pumasok sa silid upang dalhan siya ng hapunan. Nalaman ni na Felina ang pangalan nito. Nagpakilala kasi ito sa kanya. Medyo masungit ang aura at tipid ng ngiti. Roasted chicken, chop suey, kanin at may soup na hindi niya alam ang tawag sa pagkain niya. May fresh orange juice pa siya at kasama na rin ang 3 tabletas ng gamot na alam naman niyang para sa kanya. Para siguro hindi na kumilot ang balakang niya ang mga iyon. Magana niyang inubos ang hapunan niya. Hindi na siya nahiya kahit nakabantay pa si Felina. Sarap na sarap kasi siya sa pagkain. Sa kanila kasi, madalas ang ulam ay tuyo, pritong itlog, o hindi naman kaya ay instant noodles. Matapos kumain ay ininom na niya ang gamot at doon lang lumabas si Felina. Halos hindi makatulog si Jana ng gabing iyon. Nalalasahan pa rin niya kasi ang roasted chicken na ulam niya kanina at hindi rin maalis sa isip niya kung paano niya gagastusin ang 10,000 na meron siya. Siguro ay kukuha muna siya ng maliit na bahay na pansamantalang matitirhan niya. Tapos magnenegosyo siya at bibili ng konting damit. Kailangan niyang maging matalino sa paggastos ng pera dahil iyon na lang ang meron siya. Alangan naman na magpabangga ulit siya. Baka sa susunod ay hindi na siya swertihin at matuluyan na siyang mamatay. Ang nakakasilaw na sinag ng araw ang gumising kay Jana kinabukasan. Umaga na pala. Umungot siya dahil antok pa siya. Hindi na kasi niya alam kung anong oras siya nakatulog kagabi. Bukod sa ang dami niyang iniisip ay namamahay din siya. Pero naisip ni Jana na kailangan na niyang umalis sa bahay na ito dahil medyo nakakahiya na rin. Naperahan na nga niya ang mga ito. Magtatagal pa ba siya dito? Masyado na yata ang abuso iyon para sa parte ng mabait na mag-asawa. Ini-expect niya na magpatayo siya na ay masakit pa rin ang katawan niya pero himalang wala. Bumalik na sa normal ang katawan niya. Wala nang masakit o kakaiba. Mukhang magaling ang mga gamot na ininom niya kagabi. Sinyalis na nga siguro ito para umalis na siya. Nakadlakad siya papunta sa malaking salamin na nasa dingding. Okay pa naman ang ayos niya. Nagtanggal na lang siya ng muta sa mata. Nagpalinga-linga siya. Isang pintuan ng kanyang binuksan. Banyo pala. Pumasok na rin siya at naghilamos at nakagamit ng mouthwash. May toothbrush naman siyang nakita pero nakakahiya naman kung pati yun ay gagamitin niya. Mamaya pala ay merong may-ari niyon. Lumabas na siya ng kwartong iyon. Mas lalong naman ang si Jana. Nang malaman niya na nasa ikalawang palapag siya ng bahay, parang palasyo yun sa sobrang laki. Nakakalulang malalaking paintings na nakasabit sa dingding at bawat muebles ay may kulay gintong disenyo. Yayamanin. Hindi napigilan ni Jana na maibulalas ang salitang iyon habang paikot-ikot ang mata sa paligid. Hindi ito bahay, kundi mansyon. Good morning, Iha. Mabuti naman pala at gising ka na. Nagulat si Jana nang biglang magsalita si Mrs. Alvarez mula sa likuran niya. Nang humarap siya dito ay sinalubong siya ng maaliwalas nitong muka. Doon niya napagtanto na parang ang sarap nitong maging nanay. Parang ang bait-bait nito at maalaga sa anak. Good morning din po, Mrs. Alvarez. Nahihiyang bati niya. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa braso. Okay na ba ang pakiramdam mo? Wala na bang masakit sa'yo? Wala na po. Mahusay ang gamot na ipinanim ninyo sa akin kagabi. Salamat naman. Ang mabuti pa ay pumunta na tayo sa komedor upang mag-agahan. Naroon na si Alberto. Naku, hindi na po. Aalis na po kasi ako. Sa sinabi niya yun ay biglang nangilid ang luha ng ginang. Hindi na ba kita mapipilagilan? Inaasahan ko pa naman kagabi na makakasaka naman namin sa hapagkainan ngayong umaga.
Tapos aalis ka na pala, Iya. Napabuntong hinga na lang siya. Bigla tuloy siyang nakonsensya. Okay po, sasaluhan ko kayo sa almusal, pero pagkakain ay aalis na po ako. Nasisiyahan na pinalis ni Mrs. Alvarez ang luha sa gilid ng mga mata nito. Labis mo akong pinasaya, Jana. Halika na sa komedor. Alam kong gutom ka na. Magkahawa kamay silang dalawa na bumaba sa hagdan at pumunta sa kainan. Ganoon na lang ang pagkatakam ni Jana nang makita niya ang mga pagkain nakahain sa mahabang mesa. Parang fiesta at hindi almusal. May pritong hotdog, itlog at bacon. May sinangag na umuusok pa. Meron ding pansit at kung ano-ano pa na ngayon lang niya nakita. Mabuti na lang pala at hindi ako tumanggi. Ang daming pagkain. Natutawang sabi niya sa kanyang sarili. Andyan na pala kayong dalawa. Halina kayo at kumain na tayo ng almusal. Sabi ni Mr. Alvarez matapos itong ibaba ang binabasang dyaryo. Sa kabisera ito nakaupo. Siya naman ay giniya ni Mrs. Alvarez sa kaliwang upuan sa pinakamalapit kay Mr. Alvarez, habang ito naman ay sa kanan sa pinakamalapit na upuan dito. Akamang tutusok na siya ng hotdog gamit ang tinidor nang pahinginang tinampan ni Mr. Alvarez ang kamay niya. Nagtataka tuloy na napatingin siya dito. Bakit po? Tanong niya. Magdadasal muna tayo. Nakangiti nitong sagot sa kanya. Okay, iyon na lang ang nasabi niya at hindi na niya itinuloy ang pagkuha ng pagkain.